COVID Watch Weekend. Review ng mga nagaganap sa nakaraang linggo sa ating laban kontra COVID-19. Pagkilala sa mga frontliners, talakayan sa iba't ibang issue kaugnay ng pandemya at pagtunghay sa sinasabi ng Biblia sa nararanasan nating krisis. COVID Watch Weekend. Magandang araw, ito po si Heidi Bernardo Sampang para sa isa na namang edisyon ng COVID Watch Weekend. Sa ating balitang COVID Watch, ang mga pangyayari tungkol sa booster shots na pwede nang ibigay sa mga priority groups, gayon din ang pagbibigay ng Emergency Use Authorization ng FDA sa bakunang Covovax, ang limitadong face-to-face classes sa mga universidad at ang binabantayang variant under investigation na tinatawag na anak ng Delta variant. Makikilala din natin ngayon ang Frontliner of the Week na nakausap ni Joy Kawayan Combatir. Ang special report naman na ihahatid ni Mari Boyles Aragona ay tungkol sa mga booster shots na mula sa mga eksperto ng Healthcare Professionals Alliance Against COVID-19 na naitampok sa Doctors Online. Maririnig din natin ang isang devotional mula kay Kuya Dan Andrew Cura tungkol sa tamang pananaw sa kalayaang mayroon tayo kay Kristo pagdating sa mga ikinikilos natin ngayong panahon ng pandemya. COVID-19 Watch. Nagsimula na ang pagtuturok ng COVID-19 booster shots para sa mga health workers sa bansa. Kabilang sa mga aprobadong bakuna para sa booster dose na inaprubahan ng Food and Drug Administration ay ang Moderna, gayon din ang Pfizer, AstraZeneca at Sinovac. Ang vaccine booster ay ibinibigay sa mga individual na nakatapos na ng unang serye ng pagbabakuna kontra COVID. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, ito ay dahil posibleng bumabana ang kanilang immunity sa virus. Kasunod na bibigyan ng booster shot ang mga senior citizen at yaong mga immunocompromised. Inaprubahan na ng Food and Drug Administration o FDA ang Emergency Use Authorization or EUA application ng Covovax vaccine bilang pangontra sa COVID-19. Inihayag ni FDA Director General Eric Domingo na maaari nang gamitin ang mga bakuna na ginawa ng manufacturer na Serum Institute of India sa mga individual na 18 anyos pataas. Base sa pag-aaral, 89.7% ang efficacy rate ng Novavax laban sa COVID-19. Nasa 21 araw ang pagitan ng first at second dose. Sinabi pa ni DG Domingo na maganda ang safety profile ng Novavax at very mild lamang ang adverse effect nito sa katawan ng tao. Sa pamamagitan ng inilabas na Resolution No. 148-G, inaprubahan ng Interagency Task Force ang sinusulong ng Commission on Higher Education o CHED na limited face-to-face classes for all programs. Ayon kay Acting Presidential Spokesman Carlo Nograles, papayagan ang limitadong face-to-face classes sa mga lugar na nasa ilalim ng Alert Levels 1 to 3. Magsisimula sa December ang Phase 1 implementation at dito ay maaari nang makapagklase ng harapan ang mga estudyante at guro sa higher education sa mga area na nasa Alert Level 2. Ang Phase 2 implementation period ay mula naman Enero 2022, kung saan pinapahintulutan ang mga lugar na nasa Alert Level 3 na makapag face-to-face classes na rin. Base sa inaprobahang resolusyon ng IATF, kinakailangang magpatuloy ang phased implementation ng in-person classes alinsunod sa Joint Memorandum Circular No. 2021-001 ng DOH at CHED. Kasama naman sa mga dapat sundin sa pagdaraos ng face-to-face classes, dapat hanggang 50% lamang ang kapasidad ng silid-aralan. Dapat payag dito ang LGU, habang ang mga lalahok na estudyante at guro sa nasabing setup ay dapat na fully vaccinated, pati na rin ang mga non-teaching personnel. Nangingibabaw na ngayon sa buong mundo ang Delta variant ng COVID-19.
Ngunit nangangamba rin ang mga eksperto sa sub-variant nito. Ayon sa tala, halos lahat ng COVID cases sa mundo ay Delta variant. Sa ngayon, napoproteksyonan pa naman umano ang mga tao ng bakuna laban sa malalang sakit at kamatayan. Ngunit nakaalerto pa rin ang mga siyentipiko. Dahil sa global dominance ng Delta variant, naniniwala ang maraming vaccine experts na dito na rin magmumula ang lahat ng mga magsusulputang variants sa hinaharap, katulad na lamang ng AY.4.2 na kumakalat ngayon sa United Kingdom. Ang ating frontliner of the week ay si Ms. Yogi Marshir Kosing-King, ICU and ER COVID-19 nurse sa Texas, USA. At para ipakilala siya, narito si Joy Kawayan Combatier. Isang Pinay nurse sa Texas ang ating frontliner of the week. Si Yogi Marshir Kosing-King ay isa sa mga nasa forefront sa pakikipaglaban sa COVID-19 bilang ICU nurse. Ibinahagi niya ang kanyang mga naging karanasan sa pagharap sa mga COVID patient araw-araw at ang mga hamon na kanilang hinaharap. Nung nag-start ang COVID, it was declared as a pandemic last year, March of 2020. Dito na ako sa US. Ako talaga yung isa sa mga nanguna sa COVID fight ng US. Even before vaccines, wala pa kaming vaccines last year. Ako, ICU nurse, and talagang COVID patients ang tinitreat namin every single day. Of course, I will not lie, nakakatakot. If I can recall my first patient in the ICU as a COVID patient, lahat ng prayers ginawa ko bago ako pumasok sa room. It was really scary, and until now, I can't believe na we're still here. I thought na matapos agad, just like Ebola last 2014. I was also here in the US. But ito nakakashock ang COVID, hindi siya basta-basta. And sadly, madaming tao na underestimate nila ang COVID. Kaya nga lumaki ng lumaki. And until now, andito pa rin tayo. Ang Amerika nangunguna pa din. We are having like 1,000 deaths a day and more than that. And then now, we're almost 2 years from the start of COVID. May mga surge na naman in other states. And I heard sa Europe, sa Germany, sa China. Now na vaccines are out, I'm happy. But unfortunately, madami pa rin ang hindi nakakaintindi na they should get vaccinated. Ako, when that Pfizer vaccine came out, isa ako sa mga pioneer na kumuha ng vaccine kasi I know I have to protect myself. As a frontliner, talagang puprotektahan ko ang sarili ko kasi hindi biro ang ginagawa namin sa loob ng ICU na may COVID patient. Maiintindihan niya ng lahat ng mga kagaya ko na talagang nandoon harap-harapan sa COVID. Nakakatakot, I have loved ones, I have children, but still I have a duty. Kailangan ko rin lumaban para makatulong din sa mga tao na may mga COVID illnesses. But yung experience ko kasi kahit dito sa Amerika, napaka-advanced na ng aming healthcare dito compared sa ibang bansa. But still, ang aming mortality rate, yung tinatawag namin yung death rates, is napakataas. Because ang COVID is a virus na hindi natin alam ang treatment until now. So, talagang ini-encourage ko ang mga tao. I know sa Pilipinas, it's a challenge. Madaming natatakot na magpabakuna. Kasi mas natatakot sila sa bakuna kaysa sa COVID. It's a challenge. Kahit dito on a daily basis, I meet people, they are really, really hesitant to get vaccinated. Kahit na dito sa advanced country. How much more dyan sa atin na hindi masyado naaabot yung karamihan. But I'm still hoping na we will reach that percentage na mas madami ang nabakunahan. Bilang pioneer recipient ng naunang bakuna laban sa COVID-19, naniniwala si Ms. Yogi na epektibo ang bakuna laban sa COVID. Ipinaliwanag niya ang mga factors sa vaccine hesitancy at bakit kailangang magpabakuna. It is a challenge na I can't believe nga na kahit advanced ang country na ito, madami talaga ang ayaw. Kasi they have different reasons. Yung mga factors kasi, number one is, akala nila minadali ang bakuna. Kasi the usual vaccine is developed like 3 years before it comes out as available sa public. But this one, in a matter of less than a year, nag-come out ng vaccine ang Moderna and Pfizer. It is because there was a warp speed program of the United States.
na hindi siya usual nangyayari sa usual development ng vaccine. So President Trump made it sure na talagang mas speed up ang process through giving fund na ma-develop agad because there is an immediate need for this vaccine. Madami tayong deaths na preventable eh. Maraming deaths na dapat hindi sila namatay. I even saw a lot of our patients as young as 22, 30s. You can't even tell anong edad. And this vaccine, na-try ito sa mga tao bago ito nilabas. I'm one of the pioneers ng Pfizer vaccine. In fact, I already have 3 doses. I got my booster last month because, kaming mga frontliners, kami inuuna. So, sa aking sarili, I know vaccine works. So, bakit ko naman bibigyan ng tsansa yung virus na i-destroy yung aking lungs? Meron naman tayong prevention, di ba? Yes. And on top of that, that doesn't mean na bakunahan ka. Yung careless ka na, you will not practice minimum health standards like the basic hand washing, mask. We still wear mask dito. But dito sa US, it's a challenge din. Nakikipag-away yung mga tao ayaw mag-mask. So madaming matitigas ang ulo, kaya malaki ang cases namin. And we can see surging cases this month. So, pag may isang country na mataas ang case and then people travel is now open. So, kung ano na ang mangyayari after that. And then yung mga tao, kala nila piyesta na. And ako yung natatakot kasi marami pang hindi nabakunahan dyan. And then ngayon, piyesta mode na, election mode, rally mode. Naniniwala ang ating frontliner na pagdating sa public health issues, dapat nagkakaisa ang lahat at mahalaga ang health education upang mapagtagumpayan ang pandemyang ito. Dapat hindi ito i-politicize. Public health should not be a political thing. So, yan ang mali. Dapat lahat ng politiko and leaders ng gobyerno magkaisa. Hindi dahil si kalaban mo pro-vaccine, doon ka sa anti-vaccine, which is wrong. Nalulungkot ako na ganyan ang nangyayari. Ang mga tao ang nagsasuffer. Kahit sa Pilipinas, madaming mga politicians na mali din ang judgment call nila with regards sa public health. They should follow kung sino yung mga natin sa health. They know better. Yung mga protocols, ipatupad. Ang masuggest ko lang is start from your loved ones. Alam ko, it's a struggle na kahit yung mami namin ayaw maniwala sa COVID, ayaw maniwala sa vaccine, hindi na pa-practice ng social distancing. Hindi ko siya ma-blame kasi hindi masyado na i-educate ang karamihan sa atin eh. But luckily, we were able to convince our parents. My mom is 86 and my dad is 81. Naka-second dose na sila ng Pfizer last month and they're okay. They were scared at first, but I kept assuring them na it's okay. You'd rather have the small muscle aches, body aches, just take paracetamol for 2 days. Mawawala na yan. Normal yan. Kesa magkasakit ka ng COVID na there's a big chance na mamamatay ka. Ang gastos pa, milyones. Dito din, we have the epidemic of the unvaccinated. So lahat ng nakikita naming kaso sa ICU are non-vaccinated. So I conclude na talagang vaccine really works. So help me on that. Educate people na talagang kailangan magpabakuna for us to achieve herd immunity. Yung immunity kakalat sa mga tao. That's the only way we can get out of this pandemic. Simulan natin sa ating pamilya ang pagbabahagi ng tamang impormasyon. Ito ay isang paraan na maipakita natin kung gaano natin pinapahalagahan ang bawat buhay. Para sa COVID Watch Weekend, ako po si Joy Kawayan Combatier. Salamat, Joy, and thank you, Miss Yogi. Samantala, patuloy po kaming nagpapasalamat sa inyong suporta sa FEBC, sa panalangin at sa pinansyal na tulong. Kung kayo po ay interesadong mag-donate, bisitahin lamang ang webpage na donatenow.febc.ph o tumawag sa 0947-333-5605 para sa detalye. Maaari rin pong magpadala ng inyong donasyon sa pamamagitan ng GCash. Sa pagpapatuloy ng COVID Watch Weekend, ibaling po natin ang ating pansin sa vaccine booster. Nalaman po ng mga balita ngayong linggo. Alamin natin ang mga tamang impormasyon tungkol dito mula sa mga espesyalista ng Healthcare Professionals Alliance Against COVID-19 o HPAC. Narito ang special report ni Mari Boyles Aragona.
Ngayong linggong ito, naglabas na ang pamahalaan ng mandato na magbigyan ng booster shots ng mga bakuna laban sa COVID-19 ng mga health workers ng bansa. Bago ito ang mga bansang tulad ng Estados Unidos, United Kingdom at Australia ang ilan sa mga naunang magpanukala ng booster shots ng COVID-19 vaccine. Ano ang booster shots at ano naman ang third dose? Ipinaliwanag yan ni Dr. Carl Henson, isang infectious disease specialist sa programang Doctors Online. Kailangan natin ma-distinguish. Meron kasing tinatawag na booster, meron tinatawag na third dose. No? Pag sinabing booster shot, nabigyan ka na ng what's called primary series, whether isang dose yon or dalawang doses, na supposedly sapat na for you to get protected. Isang example ay dalawang shots ng Sinovac given about 4 weeks apart. That's called primary series. Pag sinabing booster is you will get an additional shot sometime later after the primary series. Either to increase, parang mag-improve yung protection, no? Or sabihin natin, over time, nag-wane pala siya, so kailangan siyang i-akyat ulit yung protection. Iba naman din yung third dose. Kapag hindi sapat yung unang nabigay sa'yo na 1 or 2 doses, kailangan ng isang dose, third dose of the vaccine to complete the protection and to make it adequate and long-lasting. Ipinaliwanag naman ni Dr. Michelle De Vera, isang allergist and immunologist sa parehong programa kung sino ang mga nangangailangan ng booster shot. So, ang napapansin, may mga ibang sakit na dahil ang immune system nila ay hindi masyadong malakas, mahina ang immune response nila. Kaya ang recommendation, baka yung 2 shots, hindi pa siya enough. Kulang yung mga antibodies, kulang yung mga T-cells at ibang immune cells na ginawa. So kinakailangan ng third shot. Kailangan ba magpa-booster para mo consider na fully vaccinated? No. Basta magawa mo yung primary series, like so kunyari Sinovac 2 or Janssen na 1 or other vaccines na 2 yung shot, you are considered fully vaccinated. So hindi mo kailangan booster para sabihin, kompleto ka na. Kailangan ba ng lahat ng tao magpa-booster shot? Ang sagot doon, hindi rin. Ang sinasabi ng mga ibang eksperto, yung immune response ng mga tao na nabakunahan na ng primary series, bumababa ito over time. So, nagwe-wane siya. So, I guess kakailanganin ng booster only if there's evidence na hindi ka na protektado ng iyong primary series na vaccine. Nilinaw din ni Dr. Henson kung bakit hindi antibodies ang dapat na basehan para maituring na protektado sa virus. Antibodies is really just one component of the immune system. Natural na takbo ng katawan natin yun eh. Kapag hindi ka na-expose doon sa tinatawag na antigen, no? Or doon sa virus, hindi siya magagawa ng masyadong maraming antibodies. Pero, minemorize ng katawan natin yung features ng virus. So, hindi lang antibodies, may mga cells na memoryado na nila yung virus na pag na-expose tayo ulit, mabilis na makakagawa ng antibodies. So that's all part of the immune response. So hindi porke na mababa yung antibody levels mo, hindi ibig sabihin nun na hindi ka na protektado. Bagamat patuloy pa rin dinidiskubre ng mga eksperto ang proteksyon laban sa COVID-19, nananatiling malaki naman ang kumpiyansa na sapat ang proteksyong kayang ibigay ng mga bakunang available na ngayon para sa lahat. Para sa FEBC News, ako po si Mari Boyles Aragona. Maraming salamat, Mary. Ngayon naman po, maririnig natin ang isang mahalagang devotional mula sa CEO ng FEBC Philippines. Gaano po kahalaga na maunawaan natin ang tunay na kalayaan na mayroon tayo kay Kristo. Malaya na nga ba tayong gawin ang kahit na anong naisin natin, kahit na ano pa ang ibunga nito sa iba? Narito si Kuya Dan Andrew Cura. Hati pa rin ang mga mananampalatayang Kristiyano sa usapin ng pagbabakuna laban sa COVID-19 at ilan pang mga public health protocols. Marami ang mga nagpabakuna na at naniniwalang batay sa sensya ang kanilang ginagawa at tama lang na maging bahagi ng solusyon. Mayroong pa ring tumatangging magpabakuna at naniniwalang ang Diyos ang magpoprotekta sa kanila laban sa virus. Ang mga Kristiyanong magkakaiba ng pananaw ay kapwa matibay ang pananalig na ang kanilang desisyon ay naaayon sa kanilang kalayaan kay Kristo.
Malaking hamon ito kapag nauwi ang pagkakaiba ng pananaw sa pagbabatikos at paghatol sa isa't isa. May mas mataas na pamantayan ng Biblia sa paraan ng paggamit natin ng ating mga kalayaan mula sa Diyos. Wika nga ni Apostol Pablo, "Mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya, ngunit huwag ninyong gamitin ang kalayaan nyo para pagbigyan ang mga pagnanasa ng laman. Sa halip, magmahalan kayo't magtulungan." Galatia, Kabanatang 5, Talatang 13. Maaari tayong matukso na gamitin ang kalayaang ito para gawin ang anumang maisipan natin na hindi inaalintana ang maaaring maging epekto nito sa ating kapwa. Ngunit tayo ay tinawag upang mas pahalagahan ang pag-ibig sa kapwa kaysa sa ang kalayaan nating gawin ang gusto natin. Wika nga ni Dr. Billy Goko, pastor ng isang local church, sa pagtatapos ng kanyang mensahe ayon sa 1 Korinto, Kabanatang 9, kamakailan lamang. Ito ang kanyang sinabi, "Ang kagalakang dulot ng pagmamahal ko sa aking kapatid ay lalong higit sa kaligayahan ko kung ipipilit ko ang anumang naisin dahil lang sa malaya akong gawin iyon." Sa kanyang aklat na Holy Envy, isinulat naman ng kilalang New York Times best-selling author na si Barbara Brown Taylor, "Kapag kailangan kong pumili, relihiyon o kapwa, kapwa ang pipiliin ko. Dahil hindi ako kailanman inutusan ni Jesus na mahalin ko ang aking relihiyon." Iyan ang pamantayan. Mahalin ang aking kapatid. Mahalin ang aking kapwa. At ang sabi ng banal na kasulatan ay mahalin natin ang Diyos at hindi yung relihiyon. Pinalaya tayong lubos ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ngunit inaatasan tayo ng pag-ibig na igalang at paglingkuran ang ating kapwa. Ang sabi ni Apostol Pablo, "Magpasakop kayo bilang mga malaya, ngunit huwag ninyong gamitin ang inyong kalayaan bilang panakip sa masamang hangarin. Subalit, magpasakop kayo sa Diyos bilang mga alipin. Igalang ninyo ang lahat ng tao. Ibigin ninyo ang mga kapatid. Matakot kayo sa Diyos at igalang ninyo ang hari." 1 Pedro, Kabanatang 2, Talatang 16 hanggang 17. Sa panahon ng tinatawag na Black Plague o yung itim na salot na kumitil sa buhay ng halos kalahati ng populasyon ng Europa, tumama ang pandemyang ito sa bayan ni Martin Luther na kilalang German reformer. Ganito ang naging payo niya sa mga mananampalataya noon. Una, huwag kayong sobrang matakot na mahawaan ng sakit, na hindi na ninyo makuhang matulungan ang mga may sakit. Pangalawa, huwag ninyong baliwalain ang panganib. Baka kayo pa ang magkalat ng sakit at makadagdag sa paghihirap ng iba. Ang dalawang habiling ito ay malinaw na pagtupad sa kautosang mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Sa isa pang isinulat ni Martin Luther, ang Freedom of a Christian, ang sabi niya, ang Kristiyano ay tunay na malaya, walang pananagutan, kanino man. Ang Kristiyano ay masunurin, alipin ng lahat, sumasailalim sa lahat. Tunay ngang malaya tayo kay Kristo, ngunit kailangan nating limitahan ang paggamit ng kalayaang ito upang mapangalagaan at mapaglingkuran ang ating kapwa. Samantala, malaki pa ang panganib ng Delta variant sa mga madaling mahawaan. Ang pagbabakuna at pagsunod sa mga health protocol ang paraan para maipakita ang tunay nating pagmamahal sa kanila. Tulad ng payo ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Roma, huwag kayong magkautang ng anuman sa kanino man. Sa halip, mag-ibigan sa isa't isa. Roma, Kabanatang 13, Talatang 8. Aming Panginoong nasa langit, maraming salamat po sa aming kalayaan upang ibigin kayo.
Salamat sa kalayaan upang ibigin ang aming kapwa. Salamat sa kalayaan upang tulungan ang aming kapwa. Panginoon, huwag niyo pong pahintulutan na ang aming kalayaan ay gamitin namin sa aming pangsariling kagustuhan. Bagkus, gamitin po namin ang aming kalayaan upang patuloy na tumulong at tunay na magmahal tulad ng pagmamahal na binigay niyo sa pamamagitan ng inyong anak na si Hesukristo na nagbigay sa amin ng tunay na kalayaan. Sa kanyang pangalan kami sumasamo at nananalangin. Amen at Amen. At dito nagwawakas ang COVID Watch Weekend sa linggong ito. Tandaan, binigyan tayo ng kalayaan ng Panginoong Hesukristo, pero hindi ito nangangahulugang malaya na tayong labagin ang mga ipinatutupad ng mga otoridad o pikit matang sundin ang mga ito. Lagi nating alalahanin ang ibubunga ng ating ikikilos sa ating kapwa. Hanggang sa susunod na COVID Watch Weekend, sa pangalan ng ating buong pangkat, ito po si Heidi Bernardo Sampang nagpapaalala, basta't laging handa at sama-sama sa kanyang lakas, kaya natin to! Subaybayan ang COVID Watch Weekend, linggo-linggo para sa napapanahong impormasyon at pananaw sa pagharap ng bayan sa krisis ng COVID. Para sa inyong mga komento at tanong, sundan ang mga Facebook page ng FEBC Philippines.